Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea at ganoon na rin sa mga matitikas na kamorkada na adik sa pakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Cleo, 26 years old na 26 years old na ako ngayon at bunso sa 3 magkakapatid. Hindi kami mayaman pero kahit papaano naman ay nakakaraos kami sa araw-araw. At ngayon nga ay unti-unti nang gumiginhawa ang buhay namin. Salamat na lamang talaga sa kasipagan ng kuya namin na si Kuya Elvis. Wala na kasi kaming tatay, Popoy at Bea. Hindi naging maganda ang pagsasama ng mga magulang namin. At bago pa nga ako tumungtong ng high school, ay nauwi na silang dalawa sa hiwalayan. Mula noon ay wala na kaming naging balita pa kay Papa. Nasa college na noon si Kuya Elvis at minabuti niyang mag-working student para makatulong kay Mama. Silang dalawa ang naging magkatuwang sa pagpapaaral sa amin ni Ate Era. Popoy at Bea, pagka-graduate ni Kuya Elvis, ay nakahanap agad siya ng magandang trabaho at makalipas lamang ang 2 taon ay si Ate Era naman ang nakapagtapos sa kolehiyo. Mula noon ay sinalunan nilang dalawa ang mga gastusin sa bahay at para sa pag-aaral ko. Hindi naman sila masyadong nahirapan sa pagpapaaral sa akin dahil nakakuha ko ng scholarship nung college. Popoy at Bea, swabe na sana ang takbo ng lahat. Ang plano ko sana ay magtrabaho agad pagka-graduate ko. Pero hindi pa man nangyayari yon, ay nagkaroon na ng maraming sakit si Mama. Wala nang ibang pwedeng mag-alaga sa kanya kundi kaming magkakapatid lamang. At dahil nagtatrabaho sa malalayong lugar sila Kuya Elvis at Ate Era, ay ako ang natoka para bantayan at alagaan ang mama namin na may sakit. Ma, kain na kayo. Iinom pa kayo ng gamot. Anong ulam binili mo? Nagluto ako ng paksiw na isda. Isda na naman? Ma, ibang luto naman to eh. Ayoko niyan. Isda na naman. Puro nga isda yung ulam natin. Ibang luto nga to, ma. Di ba sabi nyo ayaw nyo ng sinigang? O ito paksiw naman tong niluto ko eh. Ayoko nga ng isda. Ba't ba ang kulit mo? Ay, mama naman eh. Hirap na nga ako mag-isip ng uulamin tapos tatanggihan nyo lang. Alam mo namang wala akong ganang kumain dahil sa sakit ko eh. Tapos, ipipilit mo sa akin kainin yung ayaw ng sikmura ko. Ano bang gusto nyong ulam? Ihanap mo ako ng kahit ano. Kahit ano? Tapos pag hindi nyo gusto magagalit na naman kayo. Baboy, kahit anong luto. Sa karinderya ka na bumili. Bawal nga sa inyong matatabang pagkain, ma. Kabilin-bilinan niya ng doktor. Oh, edi, pritong manok dyan sa kanto. Yung tig-15. Manaman eh. Ganon din yun. Pinalangoy sa mantika yun eh. Ay nako, wag na. Wag mo na akong ibili ng ulam. Hindi na ako kakain. Ihintayin ko na lang yung sarili ko mamatay dito. Bibili ako ng pitso, i-adobo ko. Yun na lang ulamin nyo, ha? Ay, bahala ka. Uulamin nyo yun, ha? Ay. Ma, uulamin nyo, ha? Baka mamaya magluto ko tapos ayaw nyo pala, masasayang lang. Oo na, sige na. Sige po, bibili na ako. No, sarado na yung pinagbibilihan ko ng manok ah. Di bali, hanap na lang ako sa iba. Si kuya tumatawag. Hello kuya? Hello, Beo. Tumawag sa akin si Era. Hello kuya. Sorry hindi kita marinig, wait. Tatabi lang ako. Nasa palengke kasi ako ngayon maingay. Okay. Hello kuya. Hello, naririnig mo na ako? Yan,
Kuya, okay na. Okay, good. Tumawag sa akin si Era. Nagtatrama na naman daw si Mama sa kanya. Nangyari ba dyan? Ay nako, namimili kasi ng ulam eh. O bakit? Ano bang pinapaulam mo sa kanya? Paksiw na isda. Ayaw niya? Ayaw. O sige, ihanap mo na lang ng iba. Ito nga kuya nasa palengke ako ngayon. Magluluto na lang ako ng panibago. Manok naman. Pagpasensyahan mo na muna. Tiis-tiis lang. Alam mo naman, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan namin na mag-aalaga kay Mama eh. Ano pa nga ba? Basta kapag may kailangan kayo, sabihin mo lang ha. Kami ang bahala sa lahat. Okay kuya. Cleo, Hmm. alam ko hindi madaling alagaan si Mama. Kaya nga nagpapasalamat kami at napagtsatsagaan mo siya. Kahit papano, panatag kami na nakakapagtrabaho sa malayo. Kuya, gusto ko na nga sana makapagtrabaho din eh. Para magkaroon din ako ng sarili kong pera. Huwag mo muna isipin yun. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni Era. Pag may kailangan ka o pag may gusto kang bilhin, basta magsabi ka lang ha. Sige kuya. Sa'yo lang namin pwedeng ipagkatiwala si Mama eh. Kaya sana habaan mo pa yung pasensya mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala ni Era sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ibibigay namin. Basta alagaan mo lang si Mama at huwag na huwag mong pababayaan ha. Popoy at Bea, dahil nga maganda na ang takbo ng career nila Kuya Elvis at Ate Era, ako na lamang ang pinakiusapan nila na magbantay sa nanay namin. Wala namang kaso sa akin yun. Dahil nangako naman sila na sila muna ang bahala pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. At pati na rin sa mga personal kong pangangailangan. Tinupad nila ang mga pangako nila na hindi nila ako pababayaan. Kahit na wala akong trabaho ay nakakahingi ako sa kanila ng panggastos para sa sarili ko. Binibigyan nila ako ng pambili ng mga bagong damit, masasarap na pagkain, at mga simpleng luho kagaya ng cellphone at pang-load sa cellphone. Bilang ganti naman sa lahat ng pabor na ibinibigay nila kuya at ate, ay sinisiguro kong naaalagaan ko ng tama ang mama namin at naibibigay sa kanya ang atensyon na kailangan niya. Kahit nga paminsan-minsan ay medyo mahirap na siyang pakisamahan. Popoy at Bea, sinunod ko ang lahat ng payo ng doktor lalong-lalo na sa pagpili ng mga pagkain na iyahain para kay mama. Madalas nagiging dahilan pa yon ng hindi namin pagkakaunawaan dahil medyo mapili si mama sa pagkain. Lung complication and fatty liver ang naging sakit niya kaya bawal sa kanya ang mga pagkaing matataba. Nakuha niya yon sa paninigarilyo at sa pag-inom-inom ng alak noon. Oo, naging mabisyo si mama noong kabataan niya. Actually, isa yon sa madalas nilang pag-awayan ni Papa noon. At ngayon nga ay sinisingil na siya ng katawan niya. At walang ibang pwedeng mag-alaga sa kanya kundi kaming mga anak niya lang. Salamat naman sa Diyos at kahit papaano ay nagkaroon ng magandang pagbabago sa kalusugan ni Mama. Tapos na kayo kumain, ma? Akin na po yung pinakainin nyo. Lalagay ko na sa lababo. Jeric? Hello? Hello, Tol. Tol, balita. Nakapagpaalam ka na ba sa mga kapatid mo? Nakapagsabi na ako pero wala namang update eh. Teka, tatawagan ko ngayon. Sige. Balitaan mo kami ha. Sana makasama ka. Oo nga eh. Sige, Tol. Balitaan ko na lang kayo. Ox? Hello? Hello, kuya. May balita ka na ba dun sa leave na in-apply mo? Naku, nga pala no. Nawala sa isip ko. Sa makalawa na kasi yung lakad namin, kuya eh. May hahabol pa kaya?
subukan ka magsabi sa manager ko. Malalaman kaya natin hanggang mamaya kung approve yung leave mo? Oo, pero subukan mo rin magsabi kay Era, ha? Baka mas mabilis yung approval sa company nila eh. Ganon? Sige kuya, tatawagan ko rin siya. Sige, sige. Sige kuya. Hello, Cleo? Te, May kailangan ka ba? ano kasi te, tatanong ko lang sana kung pwede ka bang mag-leave sa Makalawa. Leave? Bakit? May lahad kasi kami nila Jeric overnight sana. Baka pwede ka munang umuwi para may magbantay kay mama. Naku, mukhang malabo, Cleo. Month end kasi ngayon madaming reports. Mahirap mag-leave. Ganun ba? Pero tatry ko pa rin. Kaso, hindi yun sure, ha? Sige ate, pakibalitaan mo na lang ako. Sige, sige. Ingat kayo tol, pasalubong ha. Ano tol? Hindi ka talaga makakasama? Sayang naman. Minsan na nga lang tayo mag-outing Wala Ako nakatoka sa pag-aalaga kay Ermats Hindi na talaga nakapag-leave yung mga utol mo? Hindi nga sayang. Grabe naman. Dala-dalawa yung kapatid mo, ni isa sa kanila walang nakapag-leave. Yun nga yung masaklap Kailangan ba talaga na magbabantay sa airmat mo? Mukhang masigla naman na siya ngayon Oo, medyo maayos naman yung pakiramdam niya. Kaso madalas binabangungot sa gabi. Ganun ba? Lungkot naman ang buhay mo, tol. Hindi ka makagala ng sagad. Yaman mo na, mahalaga. Nagagampanan ko yung responsibilidad ko sa pamilya namin. Kaso tol, hindi lang naman ikaw yung anak ng airmat mo Alam ko. Tol, ibig kong sabihin, hindi lang ikaw yung may responsibilidad na alagaan yung airmat mo. Para saan pat naging 3 kayong magkakapatid kung hindi kayo magtutulungan? Nagtutulungan naman kami Sus, nasaan na nagtutulungan doon? Ikaw lang yung nag-aalaga sa airmat mo. Sila kuya naman nagpapadala ng pera. Hindi naman sila nagkulang sa part na yon. Kaso, sila lang yung umuusad yung buhay. Tapos ikaw, na-stuck ka na sa bahay. Ginawa ka ng caretaker ng mga kapatid mo Hindi naman ibang tao yung inaalagaan ko Airmat ko naman yun. Kadugo ko yun. Siya nga nagliwal sa akin sa mundong to Pero tol, sana kahit papano maranasan mo rin yung ganito, yung ma-enjoy yung kabataan mo. Ang dami mo nang namimiss Sayang yung mga panahon na lumilipas. Ngayon lang naman to tol. Nagkataon lang na hindi na-approve yung leave ng mga kapatid ko. Bale next time, sigurado mapapagbigyan na nila ako. Swerte nga ng mga kapatid mo sa'yo, Cleo Kung ako yung nasa kalagayan mo, malamang nagreklamo na ako. Malamang ako din. Magkakaiba lang talaga siguro tayo ng upbringing. Kami kasi mahalaga talaga sa amin ng pamilya. Lalong-lalo na si mama. Huwag kang mag-alala, tol. Next time kapag may outing, schedule natin ng mas maaga para masabi mo rin agad sa mga kapatid mo. Sabi niyo yan ha? Oo naman. Sige, enjoy kayo doon. Bawi na lang ako next time. Aba dapat lang. Ilang outing ka nang wala Susunod may multa na pag hindi sasama Oo na, balitaan niyo lang ako sa group chat. Ingat kayo. Get all. Popoy at Bea, kahit papaano, masasabi kong naging maayos naman ang takbo ng lahat. Hindi ko nararamdaman na naghihirap kami pagdating sa usaping pinansyal. Si Mama naman, unti-unti nang nanunumbalik ang dating sigla at lakas. Yun nga lang, kailangan niya pa rin ng magbabantay sa kanya lalo na sa gabi dahil madalas siyang bangungutin o di kaya ay biglang nahihirapang huminga. Alam kong maganda ang nagiging resulta ng pag-aalaga ko kay Mama pero kailangan pa rin niya ako. Kaya kahit na gusto ko nang mag-umpisa sa pagbuo ng sarili kong career, wala akong choice kundi magstay sa bahay at gampanan ang responsibilidad na iniwan sa akin ng mga kapatid kong sina Kuya Elvis at si Ate Era. Ayos lang naman sana sa akin ang mag-alaga
sa nanay ko, Popoy at Bea. Sa isip-isip ko, wala pa ito kumpara sa lahat ng naging sakripisyo ni Mama sa pag-aalaga sa amin noong mga kabataan pa namin. Kaya lang, unti-unti ko nang nararamdaman na para bang ang dami kong mga namimiss. Para bang ang dami kong mga oportunidad na napalalampas dahil nasa bahay lamang ako sa halip na mag-umpisa na ako sa pagbuo ng future ko. Bukod pa nga doon, para bang hindi ko na-enjoy ang kabataan ko. Hindi ako nakakapamasyal gaya ng ibang mga kasing edad ko. Nag-uumpisa na akong mainggit sa kanila, sa totoo lang. Nag-uumpisa na akong mag-isip na sana ay wala ako sa ganitong sitwasyon. Kuya, dyan na lang ako sa tabi. Pumbayad oh. Naku, mag-aalas 7 na pala. Pagluto na nga ng ulam. Ma, bumili ako ng hipon. Anong gusto niyong luto? Ma! Pati sumasagot yun. Kinakuha sa kwarto. Ma! Kaya naman pala eh. Wala naman pala siya dito sa kwarto niya eh. Saan kaya nagpunta yun? Tuwagan nga. Hello? Hello ma, nasaan kayo? Nandito lang sa malapit. Saan nga? Gabi na. Makikita niyo pa ba yung dadaanan niyo? Basta, kaya ko nang umuwi. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Anong oras kayo uuwi? Pauwi na rin ako. Okay. Kaya ako na nga muna siya. Magluluto na lang muna ako ng ulam. Yun, okay na to. Sakto-sakto lang yung asim. Kaya si Mama, ba't di pa umuwi yun? Hello? Hello ma, nasaan na kayo? Nandito nga lang sa malapit. Akala ko ba pauwi na kayo? Eto na, pauwi na. Okay, siguraduhin nyo lang ha. Oo na. Anong oras na? Sabi pauwi na, hanggang ngayon wala pa. Ano ba, Cleo? Sinabi ko na nga pauwi na ako eh. Ano ba kasing klaseng pauwi yan ma? Kanina nyo pa sinasabing pauwi na kayo, hanggang ngayon wala pa kayo. Bakit ba kasi hindi ka makapaghintay? Nasaan ka ba kasi? Gabi na nasa labas pa kayo. Mabuti sana kung hindi malabo yung paningin nyo eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang mag-alala. Hindi pwede yun ma. Ako nag-aalaga sa inyo eh. Kapag nandito kayo sa bahay, todo reklamo kayo sa mga sakit ninyo. Tapos sasabihin nyo, wag ako mag-alala. Nasaan ba kayo? Pupunta ako dyan. Wag na. Eto na, maglalakad na ako. Ay mga mare, mauna na ako ha. Kinukulit na ako ng bunso ko eh. O, hintayin mo ako. Pauwi na ako. Ano bang problema mo? Tawag ka ng tawag. Paano? Ilang beses nyo na sinabing pauwi na kayo? Nakapagluto na ako ng ulam, wala pa rin kayo rito. Oh, ano naman? May nangyari bang masama sa akin? Wala naman, di ba? O bakit? Kailangan ba may mangyari pang masama sa inyo bago kayo umuwi? Ang hirap kasi sa'yo, parang bata ang tingin mo sa akin. Na parang hindi ko kaya yung sarili ko.
Ang hirap sa inyo kapag nandito kayo sa bahay, ang dami niyo sakit na nararamdaman. Pero kapag nasa sugalan kayo, kahit abutin kayo ng gabi, ayos lang kayo. Ano? O bakit? Akala niyo ba hindi ko alam na sa bingguhan kayo pumupunta? Maliit lang tong lugar natin, ma. Imposibleng hindi ko malalaman ang mga pinagagawa ninyo. Pati ba naman yung paglilibang ko mamasamain mo? Walang problema kung maglibang kayo. Ang ayaw ko lang yung inaabot kayo ng gabi. Alam niyo nang halos hindi na kayo makakita, magpapaabot pa kayo ng dilim. Hay nako, ang dami mong kaartehan. Hindi kaartehan yun, ma. Ginagawa ko yung responsibilidad ko na siguruhin maayos ang kalagayan nyo. Hindi pwedeng hayaan ko kayong pumunta kung saan nyo gustong pumunta hanggang sa may mangyaring hindi maganda sa inyo. Oo na! Ginagawa mo na yung dapat mong gawin bilang mabuting anak. At ako naman ang pabigat na magulang. Naiintindihan ko na yung gusto mong iparating. Ma, ayokong magalit sa inyo. Pero sa totoo lang, nakakapagod din gampanan yung obligasyon ko alagaan kayo eh. Kaya sana naman wag nyo nang masamain yung mga ginagawa ko. Sana wag nyo iparamdam na baliwala lahat ng sakripisyo ko. Popoy at Bea, noong time na yon ay hindi ko napigilan ang sarili kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kay mama. Ewan ko ba? Siguro nagkapatong-patong na rin lahat ng inis ko sa kanya at ang inis ko sa sitwasyon na kinalalagyan ko noon. Masyado akong nag-overthink na baka tumanda akong walang magandang career o walang maipon man lang sa bangko. Hindi naman pwedeng habang buhay lang akong umasa kila Kuya Elvis at kay Ate Era dahil alam kong darating din yung panahon na bubuo na rin sila ng sarili nilang mga pamilya. Sa puntong yon, unti-unti ko nang kinwestiyon ang sakripisyo na ginagawa ko para kay mama. Worth it ba na kalimutan ko pansamantala ang sarili ko at ituon ang atensyon kay mama? Hindi ba masyado ng maraming panahon ang nawawala para sa akin? Alam kong hindi maganda na mag-isip ako ng ganito, pero dahil sa mga ipinapakita ni mama sa akin mismo, ay nadadagdagan lang ang mga dahilan ko na pagdudahan ang mga sakripisyong ginagawa ko. Matagal kong kinimkim ang lahat ng nararamdaman ko, Popoy at Bea. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin lahat ng yon kay mama dahil may pagka-sensitive na rin siya. Madali niyang dinaramdam ang mga simpleng bagay. Nabibigyan niya ng kung ano-anong kahulugan ng kahit na konting salitang sabihin ko. Dala na rin siguro yon ng katandaan at pagkakaroon ng sakit. Hindi rin naman ako makapagsabi ng nararamdaman ko kila Kuya Elvis at Ate Era dahil ayokong ma-misinterpret nila ako. Naghintay na lamang muna ako ng mas magandang pagkakataon para mapag-usapan namin ng masinsinan ang lahat. Sa ngayon, hanggat nandito ako sa sitwasyon na ito, ay gagampanan ko ng maayos ang responsibilidad ko. Kahit na alam kong ako mismo ay nangangailangan din ng pag-aalaga at ng paggabay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Nakakapagod. Popoy at Bea, mahirap ang sitwasyon ko. Pero alam ko rin naman na hindi lang ako ang nakakaranas ng hirap sa pamilya namin. Alam kong hindi rin madali para kila Kuya Elvis at Ate Era ang magtrabaho sa mga malalayong lugar. At mas lalong hindi madali para kay mama ang makaramdam ng iba't ibang sakit at komplikasyon. Lahat kami ay biktima ng kasalukuyang sitwasyon. Kung tutuusin nga, kahit papano ay maswerte pa rin kami dahil hindi na namin kailangan magmakaawa o lumapit sa kung sino-sino para lang humingi ng tulong. Sapat nang nagdadamayan at nagtutulungan kami, kaya nairaraos namin ang mga problema sa loob ng pamilya namin. At isa pa, nakakasiguro naman ako na kung sasabihin ko ng maayos ang problema ko sa mga kapatid ko, ay pakikinggan nila ako. Yun lang talaga ang kailangan ko eh. Isang magandang tiyempo para makausap sila at masabi sa kanila ang kung anumang gumugulo sa isipan ko sa ngayon. Popoy at Bea, sa dinami-rami ng nakikita at narinig kong kwento tungkol sa mga taong lumaki ng ulila,
ay maswerte pa rin akong mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ang mama ko sa kanyang pagtanda. Yun ang itinatak ko sa isipan ko. Pero kahit anong gawin kong pangungumbinse sa sarili ko, hindi ko talaga maiwasang isipin na sana ay mas malaya ako ngayon. Sana may pagkakataon pa akong gawin ang anumang gustuhin kong gawin. Cleo, matagal pa ba kayo? Ito na kuya. Sarah. Ewan ko. Eto na. Oh, ba't ang dami mo yatang dala? Nagdala na ako ng ekstrang damit. Alam mo naman yung si Tita Becca, mahilig magpa-sleepover yun. O siya, sumakay na kayo para makaalis na tayo. Teka, si mama nandiyan na sa kotse? Wala pa eh, tawagin mo nga. Ma! Ma! Oh, Tara na, ikaw na lang ang hinihintay. kayo na lang ang pumunta, hindi na ako sasama. Ma, hindi pwede. Sino may iwan dito kasama mo? Kaya ko nang mag-isa. Mama talaga oh. Kakausapin ko lang saglit. Teka kuya, sama ako. Ma, magbihis ka na. Ikaw na lang hinihintay namin. Hindi na nga ako sasama. Hindi nga kasi pwede. Hinihintay tayo ni Tita Becca. Doon lahat tayo. Oh, bakit mo ako pinagtataasan ng boses? Hirap niyong kausap eh. Kanina pa sinasabi magbihis kayo. Ayaw niyo kumilos. Kuya, wag mo naman sigawan si mama. Nakakainis kasi. Ang kulit-kulit eh. Kahit na, hindi naman tamang sigawan mo. Nanay natin yan eh. O di sige. Ikaw kung mausap. Bahala kayo dyan. Ma, tara na po. Tutulungan ko kayo mag-ayos ng susuotin nyo. Kung pagtaasan ako ng boses, ganun-ganun na lang. Porket matanda na ako. Sakit na ng ulo yung tingin nyo sa akin. Ma, hindi po. Ganun lang talaga si kuya. Madaling uminit ang ulo. Kasi laging pagod sa trabaho yun eh. Hayaan niyo po, kakausapin ko. Kakausapin mo. Tapos ano? Ako na naman yung pag-uusapan ninyo. Kung ano-ano na naman yung sasabihin ninyo tungkol sa akin. Di ma, papagalitan ko si kuya. Di kanya dapat ganun kausapin. Pero sa ngayon, tumayo na muna kayo dyan para makalis na tayo. Miss na kayo ni Tita Becca eh. Palagi niya kayong kinakumusta sa akin. Nakakausap mo ang Tita Becca mo? Opo, sa chat. Kaya hindi pwedeng hindi kayo sumama sa amin. Minsan sa isang taon na nga lang mag-birthday yung kapatid nyo, hindi pa kayo pupunta. Ay, kung ganyan sana makipag-usap ang kuya mo. Baka kanina pa ako nagbihes. Yun, sasama na kayo. Ayaw mo ba? O syempre gusto, tara na. Akala ko pa naman mag-overnight tayo doon. Sayang lang yung pagdadala ko ng ekstrang damit. Sino ba kasi nagsabi sa'yo magdala ka ng maraming damit? Kung hindi sana nag-inate si Mama, malamang hindi tayo uuwi ng maaga. Psst, ate! Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Huwag nyo na akong isama. Kayo lang yung nagpumilit. Ay! Tara na sa kwarto nyo, ma. Para makapagpahinga na kayo. O ayan, kung may kailangan kayo, sabihan nyo lang ako, ha? Uy, si Jeric. Hello, Tol. Tol, nakita ko yung sasakyan ng kuya mo ah. Nandyan sila ngayon? Oo, Tol. Nasabi mo na? Ang alin? Sira, nakalimutan mo na naman. May Batangas tayo, next month na yun. Gagi ko nga pala, nawala na naman sa isip ko. Sabihin mo na hanggat nandyan sila para makapagpaalam ka ng maayos. Para makapag-apply na rin sila ng leave sa trabaho. Sige, Tol. Salamat sa pagpapaalala, ha? Anytime. Balitaan mo kami ah. Sige, Tol.
Pwede ba kayo mag-leave sa trabaho nyo next month? Naku, hindi pwede. Lo, di ko pa nga nasasabi kung anong date hindi na kagad pwede. Wrong timing ka naman kasi. May vacation leave na ako next month. Pupunta kaming Ilocos ng mga tropa ko. Ganon? Buti ka pa nakakagala. Si Kuya Elvis na lang yung tanungin mo. Ano yun? Anong tatanungin? Kuya, may Batangas kasi kami next month eh. Baka naman pwede kayong umuwi na saglit para may magbantay kay mama. Next month? Anong date? 24 hanggang 25 sana. Teka. Nako. Nasa Batangas din ako nito eh. May site visit kami dun. So hindi ka rin pwede mag-leave? Ay, hindi eh. Di ba pwedeng i-move sa ibang araw yung lakad nyo? Natanong ko kay Jeric. Pero ang alam ko yun lang ang available date ng property eh. Saka ka na gumalak, Leo. Pasensya ka na ha. Inatapat din kasi na may lakad din kami. Ano pa magagawa ko? Tsaka isa pa, kapag ako yung nagbantay kay mama, malamang hindi kami magkakasundo nun. Kita mo naman yung ugali niya kanina, di ba? Ang arte-arte. Ang hirap kausap. Ay, nako, sinabi mo pa. Minsan na nga lang umuwi, pasasak din pa ulo ko. Ayun na nga eh. Minsan na lang kayo uwi, puro sama ng loob pang binibigay nyo kay mama. O bakit parang kami pa yung may kasalanan? Kung kausapin nyo kasi yung tao, parang napakalaki na kasalanan sa inyo eh. Paano naman kasi palaging pinipilit yung gusto niya? Hindi marunong makisama sa mga tao sa paligid niya. Kayo naman, hindi nyo man lang nagawang kausapin ng maayos, parang hindi nyo naman nanay yung kausap nyo eh. Cleo, kung madali lang kausap si mama, hindi sana namin siya mapagtataasan ng boses. O ngayon, alam nyo na kung gaano kahirap alagaan si mama. Alam nyo na kung gaano kahirap ang ginagawa ko sa araw-araw. Isang araw nyo pala kasama si mama, nagkakaganyan na kayo. Ano pa kaya kung kayo yung maiwan dito? Kaya nga ikaw yung pinaiwanan namin dito, di ba? Oo, alam ko. Pero sana naman mapagbigyan nyo ako na makapagpahinga kahit isang araw lang. Kasi sa totoo lang nakakapagod na eh. Tinitiis ko lang lahat to kasi alam ko na ako yung may kakayahang alagaan si mama. Isang araw lang naman yung hinihingi kong pahinga sa inyo eh. Di nyo pa maibigay. Sana lang talaga. Hindi ako magsawa sa ginagawa ko. Dahil pag dumating yung panahon na yon, siguradong sasakit ang ulo nyo sa problema. Popoy at Bea, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na kasama ko ang mama ko, ay hindi ko na rin namamalayan na mas lalo akong napapalapit sa kanya. Oo, madalas na nagkakasagutan kami, pero dahil doon ay mas lalo ko siyang nauunawaan. Alam ko kung ano yung mga bagay na pwedeng maging dahilan ng pagtatampo ni mama at alam ko na rin kung papaano siyang susuyuin. Sa madaling salita, mas lalo kong minahal ang mama ko. At palagay ko, ganun din naman siya sa akin. To the point na ako na lang yata talaga ang nakakaintindi sa kanya sa aming tatlong magkakapatid. Sa akin lang siya nakikinig. Kahit papaano, proud ako na nakapag-build ako ng ganoong relationship kay mama. Sino mag-aakala na itong hindi magandang sitwasyon na ito pa ang magiging dahilan para mas magkalapit kaming dalawa? Ang kaso nga lang, ay hindi rin magandang epekto yun. Mas lalong tumindi yung dahilan para ako ang mag-alaga sa kanya. Ako lang at wala nang iba. Alam nyo, Popoy at Bea, masarap ang mag-alaga ng sariling ina. Pero gaya ng ibang pagmamahal, darating din sa punto na mapapagod ka. Lalo na kapag ka nakakalimutan mo na yung sarili mong kaligayahan. Kagaya na lamang ng sitwasyon ko. Hindi ko magawang unahin ang sarili ko dahil alam kong may umaasa sa akin. Hindi ko naman hangad na tumakas sa responsibilidad. Ang gusto ko lang naman ay yung saglit na pahinga. Kahit isang araw lang. Mabuti na lang at kahit papano bumubuti na ang kalagayan ni mama. At unti-unti ko na ring nakukuha ang loob niya. Kaya kahit mailap ang pagkakataon, ay nagawan namin ng paraan na maisingit ang pahinga na inaasam-asam ko.
Bigla ba ako nakalimutan? Naku, sila Jeric na yata yan. Makalabas na nga. Ma, una na po ako Basta pag may kailangan kayo, tumawag lang kayo dyan sa kapitbahay Nagbili naman ako sa kanila O sige, mag-enjoy kayo doon. Opo ma, tatawag ako pag nasa Batangas na po kami. O sige. Bye po. Yun, sa wakas, tuloy na rin yung pagsama mo. Oo nga Whew, finally. Oy, ano pa hinihintay mo? Tara, sakay na. Let's go. Cheers para sa tropa natin na ngayon lang nakasama. Ngayon lang nakasama, tumakas pa. Cheers! Cheers! Buti pinayagan ka ng mama mo na umalis. Oo, hindi naman mahirap kausap yung si mama paano yun? Sino kasama niya ngayong gabi? Overnight pa naman tayo. Nagbili naman ako sa kapitbahay na tingnan-tingnan siya. At saka nitong mga nakaraan naman, wala masyadong naging problema sa kalusugan niya Okay, good. Sana magtuloy-tuloy na para makasama ka namin ng mas madalas. Oo nga Ewan ko ba naman kasi sa mga utol mo. Hirap na hirap umuwi dito sa atin Hindi naman ibang bansa yung nagtatrabahuhan nila. Si Kuya Elvis kasi mataas na yung katungkulan sa kumpanya. Kaya madalas kahit weekend kailangan niya mag-report. Yung ate mo? Si Ate Ira naman, ni-enjoy pa yung travel goals niya. Kaya maya't maya naka-leave. Paano ka? Ikaw na lang palagi iintindi. Nahayaan ko na lang. Ayoko rin naman na hindi niya ma-enjoy yung buhay niya. Isa pa, hindi rin naman nila makasundo si mama Maiksi pasensya nila. At saka may mga pagkakataon din naman talaga na mahirap maintindihan si mama sa totoo lang. Bakit hindi na lang sila maghanap ng trabaho na mas malapit? Para pwede sila mag-uwian araw-araw para hindi ka nahihirapan sa paghingi ng leave sa kanila. Actually, naisip ko nga rin yan Uuwi naman sila pareho next month kasi birthday ni mama. Yan ang bala kong sabihin pag nagkaharap-harap na kami. Sana mapagbigyan ka nila, tol. Kasi, syempre, may sarili ka rin namang buhay. Hindi naman pwedeng habang buhay kang na-stuck sa pag-aalaga sa airmat mo. Oo nga Kaninong phone yung tumutunog? Sa akin. Si Kuya Elvis. Hello, Kuya? Nasaan ka ba? Ano? Tumawag yung kapitbahay, tinakbo daw sa ospital si Mama. Ano? Kanina ka pa daw tinatawagan, hindi ka makontak. Mahina signal dito Ngayon lang nagkaroon. Nasaan ka ba kasi? Basta sige na, uwi na ako. Tawagan na lang ulit kita. Anyari? Tol, wrong timing. Sinugod sa ospital si Ermat uwi na ako. Ay gagi, di nga. Hatid ka na namin, pack up na tayo. Sinasayang yung bayad nyo dito. Mas importante yung buhay ng airmat mo. Tara na. Kuya, pasensya na. Hindi ko naman nakalain na ngayon susumpungin na sakit si mama Ilang linggo na niya hindi nararamdaman. Ngayon na lang ulit. Kung nandun ka sana para alalayan siya, di na sana siya tinakbo sa ospital. Paano kung walang kapitbahay tayong nagmamalasakit? Baka kung napano na si mama. Kung walang kapitbahay na mapagbibilinan, hindi ko naman siya iiwan May kapitbahay man o wala, hindi mo dapat siya iniiwan. Alam mo namang masailan yung kalagayan ni mama Una mo pa yung pag-alamgyerda mo. Kung pinagbigyan niyo sana yung hinihingi kong leave, hindi sana umabot ng ganito. Hindi nga kasi pwede, di ba? Kaso anong ginawa mo? Pinagpilitan mo yung gusto mo. Tignan mo tuloy nangyari kay mama. Bakit kung umusta ka, kuya? Parang concerned ka kay mama. Hindi mo nga matagalan alagaan siya ng isang araw Kaya nga sa'yo namin siya binilin, di ba? Kasi ikaw lang yung mapagkakatiwalaan namin na mag-aalaga sa kanya. Kasi nga, hindi naman ganun kalalim ang pagmamalasakit niyo kay mama. Ang akala nyo kasi porque nakakapagpadala kayo ng panggastos at panggamot niya, ayos na Akala nyo sapat na yung pera nyo? Hindi lang yun ang kailangan namin, kuya. Hindi lang yun ang kailangan ni mama. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Hindi mo alam lahat ng sakripisyo ko. O bakit? Ikaw? Alam mo ba lahat na nangyayari kapag wala ka dito sa bahay? At alam nyo ba lahat ng iniinda ni mama? Ha? Yung mga sakit niya, oo, alam nyo.
Pero yung mga sama ng loob niya, yung mga iniisip niya bago matulog sa gabi, lahat ng nararamdaman niya, wala kayong kaalam-alam. Kaya wag niyo kong pangaralan tungkol sa sakripisyo, kuya. Dahil hindi lahat ng bagay alam niyo. Popoy at Bea, ganun ba talaga kadamot ang pagkakataon? Minsan na nga lang akong pagbibigyan na magsaya, meron pang hindi magandang kapalit. Pakiramdam ko wala akong karapatan na maging masaya. Parang hindi ako pwedeng lumimot sa responsibilidad ko kahit panandalian lamang. Hindi ako naiintindihan ng mga kapatid ko. Tanging si Mama lang ang nakakaunawa sa akin pero wala naman siyang magagawa sa sitwasyon. Gustuhin man niya, hindi niya maibibigay sa akin ang gusto ko dahil siya mismo ang dahilan kung bakit napako ako sa sitwasyong ito. Alam kong marami ang magagalit sa inyo sa sasabihin ko, Popoy at Bea. Sa totoo lang, hindi ko napigilang hilingin na sana nga ay natuluyan na lamang si Mama nung time na yun. Yun na lang kasi ang paraan eh. Kung hindi na siya tuluyang gagaling mula sa sakit na nararamdaman niya, ang pagkawala na lamang niya ang natitirang solusyon sa mga problema ko. At oo, napakasama akong anak para isipin man lang yun. Mabuti na lang at hindi nagtagal sa akin yung ganoong kaisipan. Agad-agad akong nagsisi at bumawi kay Mama. Mas kailangan niya ako ngayon. Lalo't nagkaroon ng hindi magandang epekto ang pag-atake ng sakit niya. At hindi na ako papayag na may mangyari pa ulit na masama kay Mama. Pagod. Dami ko pang gagawin. Maglalaba pa ako, magluluto pa ng tanghalian. Ay. Cleo! Po! Nasaan ka ba? Nandito po sa banyo. Naglilinis. Halika muna at hindi ako makatayo. Sige ma, saglit lang. Bakit ma? Tulungan mo muna ako. Nasi-CR ako. Sige ma, tara. Akain ko na kayo. Dahan-dahan. Sige na. Iwan mo na ako rito. Kaya ko na. Sigurado kayo ma? Oo. Okay, hintayin ko kayo dito sa labas ha? Oo. Nakapagluto ka na ba ng tanghalian natin? Hindi pa ma, maglalaba pa ako eh. Ay, bago ka maglaba, pwede mo bang ayusin yung TV dun sa kwarto? Gusto kong manood eh. Manonood po kayo? Oo, yung usong-uso ngayon, yung mga Korean. Ikaw na bahala kung anong magandang palabas. Para magkaroon man lang ng konting libangan. Sige ma, ayusin ko mamaya. O yan ma, okay na. Pwede na kayo manood. Yan ba yung pinapanood ng Tita Becca mo? Oo ma, trending na trending yan ngayon. Sige ma, nood muna kayo dyan ha. Maglalaba lang muna ako. Tapos magluluto ako ng tanghalian natin. Dadalan ko na lang kayo dito kapag luto na ha. Cleo. Bakit ma? Ay, nahihirapan ka ba? Po?
Nahihirapan ka ba sa pag-aalaga sa akin? Bakit niyo naman po natanong yan? Kasi, ang bata-bata mo pa. Napako ka na sa pag-aalaga sa akin. Sa halip na enjoyin mo yung kabataan mo. Eto ka, hirap na hirap sa mga gawain dito sa bahay. Pati na sa pagbabantay sa akin. Wala namang kaso sa akin yun, Ma. Alam kong hindi ka lang nakakapagreklamo. Pero ang totoo, gustong-gusto mo nang makalaya sa obligasyon. Alam kong hindi ka lang makapagreklamo. Pero ang totoo, gustong-gusto mo nang makalaya sa obligasyon. Pero, Cleo, anak, huwag kang magsasawa sa akin, ha? Ma. Habaan mo pa ang pasensya mo sa akin, nak. Konting tiis na lang. Matanda na rin naman ako eh. Malapit na rin akong mamatay. Ma, huwag niyo sabihin yan. Huwag mo akong iiwan, anak, ha? Takot akong mag-isa. Ma, huwag mo iiwan. Nandito lang ako. Salamat, anak. Sila kuya at ate mo kasi iniwan na ako eh. Pinaubayan na nila ako sa iyo. Ayaw na nila sa akin kasi matanda na ako. Mahirap na akong alagaan. Di totoo yan, Ma. Kailangan lang nilang maghanap buhay para matustos yung pangangailangan natin dito sa bahay. Alam ko. Pero hindi naman ako tanga, anak. Alam kong umiiwas lang din sila sa obligasyon na alagaan ako. Hindi ko naman sila masisisi. Kasi mahirap nga naman talagang mag-alaga ng matanda. Lalo na yung kagaya ko na magulong kausap. Pero salamat kasi nandyan ka. Ikaw lang yung nagtsatsaga sa akin. Ma, mahirap din naman kaming alagaan ng mga bata kami. Pero pinagtsagaan niyo kami. Pinalaki niyo kami. Hindi kayo nagreklamo. At alam kong ginawa niyo yun. Hindi lang dahil anak niyo kami. Kundi dahil mahal niyo talaga kami. Kaya huwag kayong mag-alala. Kami naman ang mag-aalaga sa inyo ngayon. Pagtutulong-tulong kami, Ma. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin iiwan. Popoy at Bea, parang tinutusok ng karayom ang puso ko habang naririnig ang mga salitang yon na nanggagaling kay Mama. Yun ang huling malalim na pag-uusap namin. At yun din ang ala-alang bumabalik-balik sa akin sa tuwing namimiss ko si Mama. Oo, Popoy at Bea. Wala na ang mama namin. Hindi na rin niya kinaya ang komplikasyon ng sakit niya. Palagi nang sumasakit ang dibdib niya at nahihirapang huminga. Dumalang na rin kasi ang pagpapacheck up namin lalo noon nakasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil natatakot kami na baka mahawa siya sa ibang may sakit. Kaso nga lang, doon na rin tuluyang bumigay ang resistensya ng mama ko. Hindi ko alam kung bakit ko ibinabahagi itong kwento ko, Popoy at Bea. Siguro may mga kagaya ko na na-stuck sa pag-aalaga ng magulang na may sakit o karamdaman. At baka lang kailangan din nilang mapakinggan ito
para ipaalaala sa kanila kung gaano kaimportante, kung gaano kahalaga ang mga huling sandali ng mga magulang natin. Hindi ako isang perpektong anak. Pero habang buhay kong babaunin yung alaala na naalagaan ko ang mama ko hanggang sa pinakahuling sandali niya sa mundo. May pagmamalaki kong hindi siya namatay ng mag-isa dahil kasama niya ako sa tabi niya. Hindi naging maganda yung sitwasyon noong nagkasakit siya, pero yun na rin ang pinagkukunan ko ng inspirasyon para pagbutihin ngayon ang trabahong meron ako. Nakakapag-umpisa na ako ng sarili kong buhay, Popoy at Bea. At alay ko ito kay Mama. At sa mga huling sandali, nakasama ko siya. Maraming salamat, Dear MOR, sa pagbabasa ng kwento ko. Hindi lahat ay magugustuhan nito, pero alam kong malalim ang magiging epekto nito sa mga tamang tao na makakapakinig ng storya ko. Isang pagsaludo sa mga anak na nag-aalaga ng kanilang mga magulang. Mabuhay kayong lahat. Patuloy na nagmamahal, Cleo. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, nakakapagod. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 9 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. Napaka masasabi ba natin mabigat? Yes, mabigat. Pero alam nyo, kumbaga matalim. 'Di ba? Matalim pero napaka lasa ng mga natutunan natin sa kwentong ibinahagi ni Cleo. Punong-puno ng flavor. 'Di ba? At talagang Bea, kumbaga eto nasabi kasi bibihira yung lalo na kapag ganitong meron nawawala na sa ating mga miyembro ng pamilya. Yung iba kumbaga ine-edit na yung kwento, but this is the real thing. Ito talaga yung nangyayari, masasabi ko, sa isang pamilya, 'di ba, na merong inaalagaan, na merong isang sakit. Isang may karamdaman at hindi po naging madali, 'di ba, para sa bawat isa. Everybody has a role to play, 'di ba, sa loob ng isang pamilya. May pagkakasamaan ng loob, merong magtatampuhan, merong maghahanap ng ganito, merong ganyan, but at the end of it all, 'di ba, ay na-appreciate pa rin ang efforts ng bawat isa. Correct. At saka alam mo, Popoy, aminin natin, maraming ganyan sa mga pamilyang Pilipino na ganyan ng setup. Na kumbaga, toka-toka na. Merong isa, nakatoka na talaga na magstay sa bahay para mag-alaga. Yung isa naman ang nakatoka na kumuha o maghanap ng pera, maghagilap ng pera para sa maintenance. Pamilya. Oo, yung mga ganyan-ganyan. Kaya na kasi ang nagiging problema tuloy, Popoy, sa mga toka-toka na ganyan, minsan nawawala na ng balanse. Kasi karamihan, kapag alam nila na, eto ang toka ko, hindi ko nagagawin yung iba ha, kayo na ang bahala dyan ha, eto lang yung akin ha, ganyan-ganyan. So, yung iba, okay sa kanila yung ganyang setup na, alam mo may kanya-kanya tayong responsibilities, ganyan-ganyan. Kaya lang kasi nakakalimutan natin, lalo na doon sa mga nakatokang maghagilap ng pera. Minsan nakakalimutan natin na hindi lang naman pera, di ba, Popoy, ang kailangan. Yes. Pero alam mo, Popoy, kung bakit minsan nasa-stuck sila sa paghahanap na lang ng pera at hindi na nila iniintindi yung kung may presensya ba sila o wala sa bahay, dala na rin yan ng sama ng loob. Alam mo bakit? Aminin mo, may mga ganyan na yung mga breadwinner na masama sa loob nila na sila yung naghahagilap ng pera para ibigay doon sa pamilya. Kaya bilang ganti, alam mo yon,
hindi na niya bahala na kayo, bibigyan ko lang kayo ng pera, total yun lang naman ang kailangan nyo sa akin, gagawa na lang ako ng sarili kong buhay, maghahanap ako ng ibang ikasasaya ko dito. Kasi nga masama ang loob sa pamilya dahil feeling niya, alam mo yun lang naman kailangan nyo sa akin, yun lang naman ang silbi ko, sige, ayan yan yung pera, inyo na yan, huwag nyo na ako pakialaman sa gagawin ko sa buhay ko. Yan ang naging sakit ng dalawang kapatid ni Cleo. Siguro sa ibang pamilya ha. Pero I disagree with you kasi hindi ganyan sa pamilya namin. Well, syempre, I mean, lahat. Merong mga ganun. Gaya nga nung kapatid ni Cleo na feeling nila, nabibigay na nila lahat, nagagawa na nila lahat, porket na po-provide nila financially. Ang nakakalimutan nila is the emotional connection, lalo na yung mga matatanda, lalo na yung mga nanay natin. Anong paka nila sa pera? Well, syempre may mga nanay na pera pa rin hanggang pagtanda. Pero alam mo yung kapag may sakit na, okay. Pero alam mo yung kapag may sakit na, yung nagawa na niya lahat ng gusto niya sa buhay, ang gusto na lang niya is quality time. Yun ang hinahanap ng mga katulad ng nanay ni Cleo na unfortunately hindi nga nabigay ng mga kapatid ni Cleo. At ang nakakatuwa nito, naging aminado naman si Cleo Popoy, no, na noong umpisa, okay, tanggap niya, eto to kanya. Pero sumama din yung loob niya na eto na lang ba yung gagawin ko? Hindi ba ako pwedeng, alam mo yun, makapagtrabaho man lang, ma-reach man lang yung dreams ko? O kaya makapag-travel goals man lang, ganyan-ganyan. Kasi stuck ako dito ganyan-ganyan. Pero eventually, alam mo yun, nung nakita na ni Cleo yung purpose niya, kung bakit siya nandyan, na-appreciate na rin niya yung quality time na nasuspend niya sa nanay niya. Kasi tingnan mo po yung emotional satisfaction na meron si Cleo nung nawala yung nanay niya. Wala siyang kahit anong pagsisisi, wala siyang sana ganito, sana ganyan. Kasi alam niya, nabigay niya lahat ng effort niya. Alam niya, nagawa niya ang lahat ng pwede niya magawa para sa nanay niya. Hindi man financially, pero alam mo yon, in service and in being there for the mother. Wala siyang maku-question sa sarili niya. Ewan ko lang yung mga kapatid ni kung meron ba silang paghihinayang na sana nakasama ko pa yung nanay ko, nakita ko pa siyang tumawa, nag-bonding pa kami. I'm sure meron yan. Kung wala, napakahalang naman ang sikmura ng mga Junanakay na yan. Hindi naman siguro. I mean, hindi naman siguro nagkakasagutan, hindi lamang sanay sina Kuya Elvis at si Ate Era nakasama ang nanay nila kasi meron naman talaga mga ganyan, Bea, no? Kumbaga parang naging stranger na somehow ang isang family member and sadly, totoo pong nangyayari yan. 'Di ba na nagiging stranger na yung nanay mo na may sakit dahil sa hindi niyo masyadong pagkikita, hindi niyo masyadong pagkakakwentuhan, pag-uusap, 'di ba? At yan nga dapat diyan papasok yung sinabi ni Bea kanina na emotional attachment. 'Di ba? Na kailangan talaga bukod sa pera, bukod sa serbisyo na ibinibigay natin para sa isang family member na nangangailangan ng tulong natin and sa magulang pa nga natin na may edad na or nangangailangan na ng pag-alaga kung meron siyang karamdaman, dapat yun ang hindi nawawala. Kaya ikaw yung primero uno na nagbibigay ng financial support kay nanay at kay tatay, wag mong lahat ron because alam nyo, you cannot compute, 'di ba? You cannot equate yung service na ibinibigay ng isang kapatid mo doon sa pera na ibinibigay mo, 'di ba? Kaya mas maganda diyan, meron ng financial help, meron pang emotional and your presence. Yan po yung mga magagandang help na may tutulong natin sa mga magulang natin para at the end of the day, 'di ba? Hindi yung nakapagpadala na ako, bakit ganito? I mean, kung hindi man ako nagpapasalamat kasi hindi sila mga nanunumbat. 'Di ba? Hindi naman sumbatero at sumbatera sina Elvis and Era. Talaga namang ginawa rin nila yung role nila, kumita para sa maintenance, sa pag-aalaga, sa mga check-up. Hindi po biro ang magkaroon ng sakit. 'Di ba? Sa mga gamot lamang, Bea, sa maintenance, sa mga kung anong kailangan bilhin, sa mga check-up na ganyan. I mean, kailangan talaga natin ng pera. Ayan, pero natutuwa na rin ako kahit papaano kina Elvis and Era kasi hindi nila sinusumbatan itong si Cleo. Meron lang mga punto na dahil nga alam natin na siya yung naiwan,
Bakit ka umalis sa tabi ni mama tapos may nangyari na tiyempo naman yung isang beses o sabihin natin 1 at 2 beses doon pa naman na tiyempong sinumpong si nanay talagang I mean she is your responsibility nung oras pinalusot siya ni nanay 'di ba pero kita nyo naman masisisi ka but at the end of the day si kuya kasi yan si ate kasi yan hayaan mo na natakot lang rin sila. 'Di ba? Natakot lang rin sila na pagsalitaan ka ng hindi maganda pero alam nila sa sarili nila na I could have been there for nanay. I could have been there dahil nagsabi ka naman sa akin. 'Di ba? Ganun din naman 'yun Pwede nilang maiisip din nila 'yan pero dahil nga sa nagulat at nag-alala na baka mawala, mahal nila ang nanay nila. 'Di ba? Sa iba't ibang paraan na kaya nila, Bea. Ako natutuwa na rin sa pamilya nila Cleo, Elvis, and Era. 'Di ba? Nandun sila para pagtulungan. I mean, hindi perfect na anak si Cleo para sa kanyang nanay. The same way na hindi rin naman perfect sina Elvis and Era, pero they all contributed to one goal, and that is to take good care of their sick mother noong nabubuhay pa siya. Iisa yung intensyon nila. Iba-iba lang yung pagpaparamdam. Iba yung pagpaparamdam at pagpaparating. Yung isa sa service, 'di ba? Yung isa sa financial help. Yung dalawa sa financial help. Yung dalawa actually maganda nga rin 'yun. At least dalawa sila na nagtutulong-tulong at hindi biro ang lahat ng sakripisyo nila. Kaya all in all, sa tingin ko wala na rin dapat pang pagsisihan. 'Di ba? Kaya alam mo, ito maipasok ko lang ang sarili ko konti, no, ang aking pamilya because I'm really proud of this family na meron ako. 'Di ba kasi nagkasakit ang nanay ko for the longest time. Bea, at 4 years old pa lamang si Popoy noon na operahan na rin ang nanay ko sa ulo. 'Di ba? It's an open brain surgery na hindi naging madali para sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. I mean, financially talagang mahal, Bea, ang open brain surgery noon. Pero naka-recover nanay ko and then nag-recur yung meningioma niya 10 years after, so 98. Tinuloy na naman laser surgery pero medyo kailangan na talaga ng therapy tsaka medyo mas tumanda na rin ang nanay ko. Pero nandiyan ang mga kapatid ko, nandiyan ang tatay ko, 'di ba, na nagtutulong-tulong and then kami sabi, ikaw naman ang malaki sa pamilya natin. Ikaw ang taga-buhat, ikaw ang taga-bit-bit ng wheelchair, ikaw ang taga-sama sa, anong tawag mo dyan, sa physical therapy ni mommy. Pero alam mo, nakita ko yung sarili ko kahit papaano dito kay Cleo. As in, kami yung naiiwan sa bahay kasi nag-aaral. Yung iba patapos na, yung iba nagtatrabaho na, yung 4 na kapatid ko. Kami yung magkayakap ng nanay ko. Sa laki kong to, Bea, kami yung magkayakap ng nanay ko, magkakwentuhan kami, papaabot ng gamot. Ako yung tagapigil ng pagkain niya, pagka yung alam mo yun nalilibang sa isang pagkain na alam mong bawal. Sumusobra na. Pwede mong patikman pero bawal. Alam mo ba, dumating ako sa point na kanina sa pag-uusap na nagalit agad si Kuya Elvis. Tapos sinabi ni Cleo, hindi naman kasi ganyan makipag-usap. Alam mo, it's the same joke, it's the same biro coming from kay Kuya yata na ginawa niya sa nanay ko. Nagalit ang nanay ko. Nako. 'Di ba? Dahil inawat doon sa paborito niya kasi parang braso de Mercedes yata o leche flan yan. Diyos ko po. Sabi niya, isang slice na lang na maliit. Pero alam mo yun, pagka ako ang nagbibiro sa kanya, Mami, hindi na ganyan. Pagka si Popoy ang nagsabi, it's okay, it's cute. Pero pagka isa sa mga kapatid ko, parang, ano ba, sige, patayin nyo na lang ako. Ganyan yung dating sa kanya. Huwag nyo na akong pakainin. Magtatampo siya. Totoo yun, magtatampo siya. And I really remember si Mami na ganun. Kaya tinatanong ng mga kapatid ko, bakit pagka po si Popo yung nagsasabi ng ano, no? Ba't pagka siya nagsasabi, okay lang sa inyo? Ewan ko sa inyo, hindi nyo na ako mahal. Ganun na. Ganun ang nanay ko. Kaya alam mo yun, the emotional attachment nandun. I mean, sa lagi niya nakakasama. Parang ano din, Popoy, parang pag-aalaga din actually ng anak. Kung sino yung palaging kasama ng bata, yun doon talaga close yung puso. Kasi nga meron naman na form na na bond. Hindi naman natin syempre masisisi yung mga tao na wala sa bahay, yung palagi nagtatrabaho na alam mo yun,
naman, meron na kasi kayong routine, meron na kayong parang nagja-jive na yung way nyo mag-usap, ganyan-ganyan. Pero ang ano ko lang is, para dun sa mga katulad mo, Popoy, para dun sa mga nakatoka na maiwan sa bahay, kapag kunwari umabot kayo sa point na napapagod na kayo, na alam niyo gusto niyo mag-give up and everything, ito ang palagi kong ginagawa, Popoy, pag kunwari napapagod na ako sa isang task, lagi kong inaano na, ilagay mo kaya yung sarili mo dun sa posisyon ng nanay mo, or ng tatay mo, or na kung sino mang inaalagaan mo, na ikaw ba gusto mong maiwang mag-isa? Ikaw ba gusto mo walang hirap ka ng kumilos, walang nag-aalaga sa'yo? Syempre hindi, 'di ba? So palagi mo ilagay yung posisyon mo, yung sarili mo dun sa posisyon ng inaalagaan mo kapag ka napapagod ka na, and then you will understand how essential you are, how important you are, na alam mo yon, na hindi ka pwedeng basta lumayas na lang or mag-give up na lang. At ito pang isang gusto kong sana sa mga kamorkada natin na may ganyang sitwasyon. Nakakapagod naman talaga, Popoy, if you're stuck in one position or in one responsibility for the longest time. Kaya sana kamustahin nyo rin yung isa't isa, kayong magkakapatid, na hindi naman madali porket nasa bahay, happy, relax lang. Siyempre, hindi. At nakakasawa rin sa bahay, no? Gusto mo makakita ng ibang itsura ng, ito na pala ang mundo ngayon. Ganon. Lalong hindi rin siya, larong nakakapagod din yung palaging bumabiyahe papunta sa work, di ba? Kaya every now and then, tama naman, try niyong pagpahingahin yung isa't isa. Yes. Pwedeng magpalit kayo for a day, o di naman kaya, ayun nga, lumabas kayong lahat, i-give up nyo lahat ng mga trabaho nyo and everything. Magsama-sama kayong isang pamilya para mag-relax. Alam mo yun, para magkamustahan. Kasi hindi pwedeng tuloy-tuloy na trabaho lang, tuloy-tuloy na, alam mo yun, ratsyada lang sa pag-aalaga and everything na walang pahinga. Nakaka-burn out talaga yan, mga kamorkada. At doon lalabas yung mga sama ng loob na hindi naman nag-e-exist dati, pero alam mo, hindi na nagkakaroon dahil nga pagod ka lang. Oo, kasi ganito yan, Bea, no? There's an explanation dyan sa sinasabi mo, nagsasamaan ng loob, nagkakaroon ng sumbatan. Kaya kayo, kung sakaling nandiyan kayo sa sitwasyon, kung kayo man yung nagpo-provide for the family or kung kayo yung nagbibigay ng serbisyo at naiiwan sa bahay, alam nyo, parehas kayo, makinig kayo kay Popoy. Ang mga nagtatrabaho, 8 oras ang hanap buhay. Kung doble trabaho kayo, siguro 8 plus 4 hours. I don't know. Merong definite time for work kayo. 'Di ba? Pero yung mga iniiwan yung mga kapatid para mag-alaga kay nanay, kay tatay sa loob ng inyong mga tahanan, mas maawa kayo sa kanila kasi walang oras ang trabaho nila. 'Di ba? Walang oras. Round the clock ang kanilang monitoring. 'Di ba? Oo, nasa bahay sila, nakapambahay sila, akala nyo komportable pero mahirap po ang magbantay ng may sakit sa loob ng tahanan. Kaya please do not compare. 'Di ba? Please never ever compare your 8 oras doon sa walang oras at walang definite na sweldo. Isa pa yan, Bea. 'Di ba sabihin, bakit? Ano ba naitutulong mo? Ikaw ba bumibili ng gamot ni nanay? Oo, ako lang nagpapainom pero ako nagbabantay sa kanya. 'Di ba? Ganyan na yung niya, magiging sumbatan yan. Kaya do not even think about it. 'Di ba? Don't bring it up. Why? Magkakasakitan lang kayo magkapatid. Iisa intensyon nyo. Gusto nyong makagawa ng maganda para sa mga magulang ninyo. Pero alam nyo, para kayo nag-aaway na iisa lang naman din yung matatalo. Parehas kayo. 'Di ba? Magkapatid kayo at para kay nanay yan. Bea, basa lang tayo. Maganda itong sabi ni Seri Gonzalez. Pasigaw na lang ako ng I love you po, inay. Diba? Oo, nang importante. Na sinundan naman ni Sha Galos. Very inspiring itong sender. Medyo nakaka-guilty nga sa part ng mga anak na hindi mo kasama ang family mo or yung mga anak na hindi naaalagaan yung mga parents nila. As an OFW, masakit din talaga yung ganito, hindi mo kasama ang parents mo kasi habang tumatagal, lumiliit yung chances na magkakasama kayo. 'Di ba? Totoo rin 'yan. Yung iba lumalayo pa ng nasa ibang lupain, nagtatrabaho para kumita ng pera. Pero I mean, even the emotional may nadedetach eh. Syempre, kung sino yung mas madalas kasama. Kumbaga yun na lang ang premyo.
sa inyo, may pera kayo na iipon. Yun na lang isipin nyo. Pero yung mga nandito na sinusuportahan nyo, yung mga kapatid nyo nag-aalaga, wala man silang pera, ang isipin nyo na lang, at least mas close ako at nahawakan ko, naseservisyohan ko si nanay o si tatay. Di ba yun na lang isipin nyo, wag mo nang ikumpara yung buhay mo dun sa kapatid mong nasa ibang bansa. Eto, kagaya nito, si Rosalie Liamazares, saludo ako sa sakripisyong ginawa mo kasi ako, hindi ko nagawa sa nanay ko kasi nasa abroad ako at hanggang sa ngayon, 13 years na siyang wala, hindi ko pa din matanggap. O, diba? Kaya kahit pa paano, may kanya-kanyang may kanya-kanyang positive and negative points. Oo naman. Paano yung bawat responsibilidad sa pamilya. Si Kel Asuncion, ang sabi niya, salute to you, Cleo. Kagaya ko, kamamatay lamang din ang nanay ko last March 7. Pero sariwa pa rin yung alaala ng mga huling sandali ng buhay niya. Halos naging bonding na namin ang pagpapagamot, pagpapacheck up. Sobra nakakamiss ang boses niya. At yung mga payo niya, wala na akong tagapayo ngayon. Ayan, tagahanga at higit sa lahat, tunay na nagmamahal. Isang matinding at higpit na yakap sa iyo, Kel Asuncion. Okay, Kel. Oo. Kapit lang, Kel. Okay? Sabi niya, Cici... hindi. Si Ken Bayona, ayan. Nabasa mo ba si Cici Claire? Hindi pa. Si Chichi Rojo. Chichi. Ayan. Sabi niya, we should show our parents how much we love them while they're still with us. Big virtual hug for Cleo and his siblings. Ayan. Yeah. At dahil napakaseryoso ninyo at napakabigat kasi ng kwento, ito na nga po ang sinabi ni Marvin. Mas bilib ako sa mga kumpari kong nag-aalaga ng mga babae na hindi naman nila jowa. Sometimes talaga, Popoy, meron tayong isang kaibigan na, alam mo yun, lahat tayo, damag-dama, yung mga pangyayari sa buhay, tapos merong isang, alam mo yung wala sa hulog. Yeah. Kaya ang sarap na lang ihulog. Alam mo yun? Yes. Pero dahil sa mga katulad ni Marvin, meron din naman talaga kasi mga lalaking ganyan, nag-aalaga ng mga babaeng di naman nila jowa, binibigyan ng pera, yung iba pinapacheck up pa nga, beye. Sinisigurado kung ano buo ba. Positive talaga. Diba? No, tapos yung iba naman, hindi man sila gumagastos, nagseserbisyo naman sila. Sila rin naman na nagseserbisyo. Wala namang sakit, pero inaalagaan. Laging chine-check up. Okay. Baka kasi may mga kinakapayan, di ba, Popoy, para ito talaga si Marvin, panira ever. Anyway, Popoy, magpasalamat muna tayo sa mga napakagaling nating dramatisang gumanap for today. Ayan, ang dakilang si Cleo, Dan Kaposyon tayo dyan, syempre. Si Nanay, si Jamie Rubio yan. At yung mga kapatid niyang si Elvis at si Ira, si Jag Kamat at ako pala yan, Diyos ko Si Jeric, ang tropa ni Cleo, si Warly Alagaw yan, si Del, si Chan Palma, at ang tumanggap ng liham na ito ay si Warly Alagaw, at ang nag-edit ay si Joko Loco. Maraming salamat, guys. Yon! Gagaling talaga ng mga dramatista natin. Pero syempre, pagkatapos namin magpaalam, meron kami paalaala sa inyo, parating na at papalapit na ang araw ng Biyernes. Mamaya makikita ninyo. Meron na naman kaming sorpresa sa inyo para sa Dear MOR Celebrity Specials. Pero sa ngayon, maraming salamat muna sa lahat ng mga nagpa-stars, sa lahat ng mga nag-share, sa lahat ng mga nag-like, mga papuso, at syempre sa ating mga tumutok sa YouTube. Ang dami. At, Popoy, ang tawag dito, syempre, kompleto tayo this week. Live na live tayo this week. Bukas, meron tayong ulit, kakasama nating mga dramatista. O, teaser for tomorrow, let's go! Abangan nyo na! Ngayong Webes sa Dear MOR. Paano ba kasi? Tama na yung kakatawag mo sa akin ng tanga. Paliwalag mo na lang ng maayos. Nandito ako sa parking Bakit pala ng kondo? Dear MOR Itlog. O diba? Napakalinaw! Napakalinaw, Popoy, ng teaser na gets natin yung kwento for tomorrow. Isa pa nga. Pwede naman
Isa pa nga. Isa pa, pwede ba? Isa pa. Ngayong Webes sa Dear MOR. Paano ba kasi? Tama na yung kakatawag mo sa akin ng tanga. Paliwalag mo na lang ng maayos. Nandito ako sa parking eh. Bakit pala ng kondo? Hashtag Dear MOR Itlog. Sosyal. Sosyal, may kondo. Huwag ka kumeme, Popoy. So, At may paitlog sa kondo. at may paitlog sa ang linaw, mga kamorkada, no? Gets na gets ko na yung story natin for tomorrow. Meron na nga ako. Pero abangan ko payo. talaga yan. Sana mahaba, Bea, yung magiging papel ng, nitong imboses na napakinggan ko, no? Matagal kong inaabangan yan. Oo, kung sino man yan, Uy, yung nagboses ako. yan. Gusto. Bida role ba siya ngayon? Breakthrough artist yan, Oh, Popoy, okay. for this year. Breakthrough or break-up artist? Breakdown artist. Na palagi na kakagaling ng breakup, naging breakthrough na may manakanakang breakdown. Grabe. Pero inaabangan ko talaga yan. Sige, yung boses na yan. Bukas nyo rin malalaman. Seryo, huwag ka muna magulo. Hinuhulaan ko nga kung sino yun eh. Oh, sa bagay, sabi naman ni Seryo, yata. Hindi ko rin sure. Kunyari, hindi ako sure. Bukas ang tabayanan po natin yan. Oo, bukas na lang. Bukas na tayo mag- Tuloy na kaya natin ngayon. May time ka pa ba? Na-excite ako. Okay. May time ka ba, ya? Wala nang tayo, mag-aalaga pa ako. Wala na. Mag-aalaga na. Sorry, kung may time lang sana si Bea, tuloy na natin tong kwento na to eh. Pero maraming salamat sa inyo mga kapamilya. 33 minutes na makalipas ang 2:00 ng hapon na kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At ang lagi naming paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, please, stay happy.